Ilan na rin ang mga pasahero patungo sa Bicol at yan ay sa istasyon ng Philippine National Railways o PNR sa Tutuban sa lungsod ng Maynila. Ngayon pa lamang daw, punuan na rin ang mga tren. Nakatutok doon, live si Cara David. Cara. Tama ka dyan, Mike. Hindi pa man Semana Santa ay fully booked na ang lahat ng tren na biyaheng Manila papuntang Bicol at pabalik. Hindi lang this week pati next week hanggang April 10 fully booked na. Wala na po kayong mabibiling ticket kung pupunta po kayo ng Bicol. Sa lagay na yan, dalawa na yung bumabiyaheng tren papunta ng Naga City at Ligao City. Ito yung 6:30 p.m. Na tren na kaalis-alis lamang kanina at yung 8:30 p.m. na papunta naman ng Ligao City. Pero Mike, parehong fully booked na rin itong mga biyaheng ito. Alas 5 pa lang ng hapon, mahaba na ang pila sa PNR station sa Tutuban para sa tren patungong Naga at Ligao City o yung tinatawag na Bicol Express. Si Joe Almonasid, taon-taong bumabiyahe patungong Naga sakay ng bus. Pero ngayon, nagdesisyon siyang gumamit ng tren dahil pakiramdam niya, mas ligtas raw siya dito. Na yung bus mismo, pangalawa yung driver, kung hindi siya physically fit. Minsan inaantok-antok pa, but kasi overnight to sa train, kahit na matulog yung yung operator dyan okay lang dahil automatic na dyan Malaking bagay rin ang pamasahe ayon sa ilang pasahero. Mas mura raw bumiyahe gamit ang tren kumpara sa bus. 600 plus po yata. Yung ate ko kasi nagpa-reserve. 600 plus is sleeper? Sa bus, kung mga ganitong mahal, 800 or 900. Tapos, hindi ka pa komportable. 344 pesos ang pamasahe mula Manila patungong Bicol sa ordinary non-aircon train ng PNR. 548 pesos naman sa aircon coach na may reclining seats. Pero kung gusto mo ng mas komportable, 665 pesos ang pamasahe sa mga sleeper cabins kung saan pwede ka pang humiga. May banyo ang bawat coach nito, naihihiga ang mga upuan at naiikot kung kinakailangan. Ang mga sleeper coaches naman, pwede ka talagang matulog sa 8 oras na biyahe ng tren. Happy po. Bakit ka happy? Kasi po makakasakay na po ako ng train. Makakasakay ka na ng train? Hindi ka na ba natatakot sa train? Hindi po. Kung meron lang perwisyo na kinakaharap ang mga pasahero, ito ay ang pambabato na minsang nararanasan nila sa mga riles. Isa sa mga problema ng PNR ay yung mga tao na nakatira sa gilid ng riles. Binabato kasi nila minsan yung mga tren kapag dumaan na ito doon sa riles. Katulad na lang nitong bintanang ito, dati raw glass ito. Pero ngayon, pinalitan na lang ng yero kasi nga binabato ng mga tao at nabasag na yung salamin. Itong mga ito, yan, dahil yan doon sa mga pamamato ng mga tao sa mga tren ng PNR. Kaya ang ginawa ng PNR ngayon, naglagay ng screen doon sa mga bintana para maging ligtas yung mga pasahero kahit na batuhin sila ng mga tao na nandun sa labas ng riles, ay magiging ligtas pa rin yung mga pasahero doon sa loob. Tinatayang 800 to 900 passengers ang dumadagsa kada araw dito sa Tutuban Station dahil sa papalapit na Semana Santa. Para mapanatili ang seguridad ng mga tren, may K9 unit na sumusuyod sa buong estasyon. May 20 PNP personnel din ang nakakalat, 200 Blue Guards at 50 Rail Police. Aminado ang PNR na sa ngayon kulang ang kanilang mga tren para tugunan ang volume ng mga pasahero, pero pangako nila may paparating ng additional 4 train sets ngayong taon. Additional donations from Japan will arrive within the year, and hopefully itong mga dumating na trains namin last year na maayos na rin namin para mampatakbo na rin namin this year to complement our existing fleet of trains. Mike, tuloy-tuloy ang operations ng PNR kahit Holy Week, Good Friday lamang sila, walang biyahe. At sa Holy Wednesday pangaraw ay magdadagdag pa sila ng isang biyahe, yung morning po na biyahe. Pero ordinary train na lang ito, hindi ito aircon. Patungo ito ng Bicol para sa mga gusto pang humabol sa kanilang mga probinsya sa papalapit na Semana Santa. Maglalagay rin sila ng mga Red Cross station sa lahat ng estasyon ng PNR para tugunan naman yung problema sa sakit o kalusugan ng mga pasahero. Mike? Maraming salamat, Cara David. Hindi pa man Semana Santa, tila penitensya na para sa ilang pasahero mga kanselado o naantala nilang biyahe sa eroplano.
Mula sa NAIA Terminal 3, nakatutok live si June Veneracion. June? Mel, ilang flight nga ang nakansela ngayong araw na ito at mas marami pa dyan ang na-delay dahil nga sa masamang panahon at iba pang mga aberya. Natapat pa naman ito sa patuloy na pagdami ng mga tao at mga pasaherong gusto makauwi sa kanilang probinsya para sa mahabang Holy Week break. Humahaba na ang pila ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Ang kadalasang 3 bukas na gate, dinagdagan na ng isa pa. Patunay ng pagdami ng bilang ng mga pasahero ngayong papalapit na ang Semana Santa. Ang mga gustong makasiguro na hindi maiiwan ng eroplano, nasa airport na 3 hanggang 4 na oras bago pa man ang kanilang flight. Umiiwas na kasi sa traffic. Marami kasi yung daan ginagawa. Kaya mas maganda yung medyo at least sigurado. Naghahanap namin doon, bali maghintay kami ng traffic. Basta nakarating na kami, okay na, maghintay na kami kung anong oras alis. Ang iba sa airport na nagpahinga, ginawang tulugan at upuan ang malamig na lapag. Excited na nga ang karamihan sa kanila na makauwi sa kanilang probinsya. Pero hindi si Ingrid Marie Pendo na unang beses sasakay ng eroplano papuntang Bacolod. Anong gagawin mo sa Bacolod? Bakasyon. Bakasyon. Ito ba ay pang ilang beses mong mag-eroplano? First time. First time mo mag-eroplano? Anong nararamdaman mo ngayon? Nakabahan. Kinakabahan ka? Ba't ka naman kinakabahan? Wala lang. Sa mga panahong gaya nito, laging nakaalerto ang security forces laban sa banta ng terorismo at maging sa mga sindikato ng droga. Kada 20 minuto, ang palitan ng mga nakabantay sa X-ray machine, ang first line defense. Sila rin ang tagaharang ng mga ipinagbabawal na bagay sa loob ng eroplano, gaya ng baril-barilan. Mahirap dito pag malusutan ka. Kawawa, gano'n na din. Nandyan din ang mga Blue Guard. Pero kung dati sila ang mga taga-inspeksyon ng ticket ng mga pasahero, ngayon hindi na. Meron na silang no-touch policy. Yung no-touch sir, sir, yung dinawakan, yung tatanungin na lang yung no-touch policy. Sino ibang pasahero magreklamo lalo kung madali. Ayun na yun sir Hindi nila hinawakan yung mga ticket na yan. Depende kung ibigay nila sir yan, pwede hawakan namin sir. Dahil sa no-touch policy, wala na ang karaniwang mahabang pila sa entrada ng NAIA Terminal 2. Pero ang naging sakit sa ulo naman ng mga pasahero, ang pagkakansela ng ilang flight ngayong araw. Dalawa rito ay dahil sa masamang panahon. Marami rin ang delayed flights dahil sa kadahilan ng may kinalaman sa operasyon ng mga airline company. Mel, ngayon ay hindi pa naman ganoon kadami ang mga pasahero pero sa susunod na linggo ay asahan na daw ang paglobo ng bilang ng mga pasahero na gusto nga makauwi sa kanilang probinsya. Mel? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Susunod, ang mismong pagsalakay sa 3 magkakaiwalay na mga lugar sa Laguna na pugad di umano ng mga tulak ng droga. Ang kaawa-awang baboy na itinali at isinabit pa sa likod ng isang bus sa lalawigan niya ng Aklan. Tutungayan natin ang kwento ng 3 estudyanteng nagsumikap makapagtapos ng elementarya sa kabila ng taglay nilang kapansanan. Sexy cover na yan ni Marian Rivera sa isang magazine. Aprobado naman kaya kay Dingdong Dantes. Alamin natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.